Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayong araw, sineselebrate po natin ang Feast of the Presentation of the Lord. Itong linggong ito ay tinatawag ding Pro-Life Sunday. Itong kapistang ito ay sineselebrate 40 days after Christmas. Itong kapistahan ding ito, minsan ay tinatawag po na Feast of Our Lady of Candles. Well, you witnessed na nung magsimula tayo, we blessed candles. At itong mga candles na ito, this candle symbolizes Christ as light to the world, as liwanag sa ating buhay. So from the candle of the priest, sumindi po kayo ng mga kandila ninyo. Inyong napansin sa mga pagbasa na ang ating pagbasa ay nag-iimbita po sa atin to recognize Jesus as light. But not only recognize Jesus, but also these readings remind us that as baptized Christians, we share in the light of Jesus. We share in His light. Yung unang pagbasa po, inyo pong narinig ang isang prophecy. At ang sabi po na ang Panginoon po ay darating as purifier and as refiner. Itong propesiyang ito ay nagkatotoo po kay Jesus. This was fulfilled in Jesus. Sa ating gospel, inyo pong narinig na si Maria at Jose, they went to the temple to present Jesus. At saka si Simon, at saka si Simeon, at saka si Anna, they recognized Jesus as light to all the nations, as light to the Gentiles. Yung pangalawang pagbasa naman, atin pong narinig na si Jesus po, He came to destroy death, so you and I may have eternal life. He destroyed death. Ang tema po ng ating liturgy ngayong araw, nagpapaalala po na si Jesus ay ang liwanag ng ating buhay. Si Jesus ay ang ating kaligtasan. Si Jesus ay ang ating pag-asa. Katanungan po, question, do you recognize Jesus as our light? Do we live as sons of light? Alam nyo, itong gospel na ito, presentation of the Lord, it reminds me always about the sacrament of baptism. Tayong lahat po ay present po sa Diyos nung tayo'y binyagan. At sa una kong parokya, sa pinakauna kong assignment po, I remember, di ko po nakakalimutan itong kwentong ito dahil ako po yung nag-administer ng binyag. At bago magsimula, marami sila eh. Tapos nasa harap yung nanay. Sabi ko, nasaan po yung tatay? Well, I think narinig yun ang kwento, pero sabi sa akin eh, Father, naiwan po sa bahay dahil nagpapansit. Sabi ko, bakit nung ginawa, nandyan ba siya? Opo naman, Father, sabi. Do you think that's how to be light? Diba? To your son. Unang sakramento pa lang, wala ka na bilang ama. Unang sakramento pa lang, wala na as father. Is this being light? First sacrament, wala na kaagad. Diba? Iniwan na kaagad. Mas mahalaga ang pansit kaysa anak. And so what I did was, okay, sabi ko, maupo muna tayo. Hindi po tayo papatuloy. Sunduin niyo ang ama, sabihin niyo na hindi ako magbibinyang kung wala siya. Kung wala siya. He must be there. Presence. Presence. So sa awa ng Diyos naman, pumunta naman yung ama nag-attend.
Sometimes we forget our obligation, di ba? As a role, our role as parents, as light sa ating mga anak. Light here could be translated as paggabay or maybe to walk with. Paggabay, to walk with. Or pagpapahalaga ng buhay. Pagpapahalaga ng buhay. Tamang-tama, pro-life Sunday, di ba? Pro-life Sunday. Mayroon naman ako isang pamilya na meet na, alam niyo, maganda yung goal nila eh. Alam nilang papanaw sila, mayaman sila eh. Alam nilang papanaw sila at alam nilang yung mga apo nila at anak ay hindi exposed sa kahirapan. So ginagawa nila every summer, pumupunta sila sa isang mahirap na parokya kasama yung mga apo at mga anak, and they would spend from their own pockets at nag-outreach program sila. Katekismo, pag-alaga sa mahirap, marami silang ginagawa. Nung tinanong ko sila kung bakit, sabi nila, Father, alam po namin ang mga apo namin ay, who knows, hindi ma-expose sa ganitong buhay. Gusto namin ipaalala sa kanila, ituro sa kanila na may ganitong buhay. That's how to be light to others. We teach them, we guide them, we walk with them. At itong uri ng buhay na ito ay unang-unang nakita natin kay Jesus. He walked with us. He walked with His disciples. He lived with them. He lived with them. And that's how to be light. Sana ngayong linggong ito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na sana ang ating buhay ay magsilbing liwanag sa maraming tao so that people can truly glorify God.